Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raisin and today pag-uusapan natin yung mga coins na binabalak nating bilhin for this week kasi malapit na yung sweldo, no? So tina-target na natin kung alin sa mga coins na yan yung mga gusto nating paglaanan ng pera. Alright, so anyways, simulan na natin ngayon sa mga coins na gusto kong bilhin. Yung pinakauna is of course si Bitcoin, no? Kasi kung mapapansin nyo, nandun na naman tayo sa 69,000 levels, okay? Kasi guys, very attractive para sa akin kapag yung presyo ni Bitcoin ay below 70,000 levels, no? Bili ako ng bili kapag yung presyo ay mas mababa sa 70,000 levels. Okay, bakit? Kasi tingin ko napaka-cheap na yun, napaka-reasonable na yun sa current price ni Bitcoin, no? Pagmasdan na lang natin siya sa mga susunod na araw, but yeah, ang goal natin is for long term lang talaga. Okay? Ako, pagmamasdan yung nakaraan guys, inabot ni Bitcoin yung kanyang presyo at around 71,900 something, no? Malapit na sana, ma-break na sana natin yung areas na yan, no? Yung napakalakas na resistance levels na yan. Unfortunately, wala. Olats na naman. 4 na beses na yung sinubukan ni Bitcoin. 1, 2, 3, 4. Pero wala. Bagsak pa rin si Bitcoin. Grabe yung selling pressure dito sa mga levels na ito, no? Yung mga sellers pa rin talaga yung nangunguna sa mga levels na to. Actually, nung umabot ito ng around 71,900, 3 to 4% na lang sana guys, marireach na natin yung previous resistance levels or previous all-time high levels ni Bitcoin. Imagine niyo yun, 3 to 4% na lang sana magkakaroon na tayo ng another all-time high. Mababasag na sana yan. Pero wala, hinila pa rin pababa ng mga sellers. Grabe kayo. Grabe yung mga malalaking tae, yung mga malalaking tao. Anyways, ito yung mga binabalak nating bilhin kasi nga mababa na siya sa 70,000 levels. Very attractive na siya. Now, kung pagmamasdan mo naman yung kanyang price action, nandun na rin siya sa, okay, tinatawag nating support levels. Ayan. So, low, higher low, higher low, higher low. Okay, so continues pa rin yung kanyang uptrend, guys. Ayan. So, it's okay na bilhin natin si Bitcoin, no? Kasi nga, itong pattern na ito ay parang pataas pa rin talaga kay Bitcoin, no? Okay, may possibility ng pagtaas. Actually, napakaraming tao yung may mga iba't ibang pananaw kay Bitcoin, iba't ibang pattern yung nakikita nila for Bitcoin, okay? Pagmasdan natin ha, yung ibang tao, ito yung sinasabi nila, may isang cute na cup dito, okay? Ito yung cup, ayan, may cup daw dyan, and may namumuong pattern na naman dito for handle, okay? Ayan yung sinasabi ng iba, cute na cup and handle pattern. Ito naman yung pangmalakihang cup and handle pattern. Pakita natin sa inyo ha. Ayan. So, delete na muna natin para hindi magulo. Okay, so cup and handle pattern number 2. Ito yung pangmalakihan na naman. Okay, mula dyan hanggang dyan, drag lang natin. And ito na naman yung kanyang handle. Okay, mula doon hanggang doon, drag lang natin. Alright, so kung nakikita nyo, cup, okay, cup and handle pattern. Alright, so kahit ano pa man yan guys, kahit anong pattern pa man yung nakikita ng iba, isa lang ang sagot dyan. Nandun pa rin tayo sa pataas na pananaw ng karamihan. Okay? So, ibig sabihin, pataas yung pananaw ng marami, no, for Bitcoin. Okay? So, kaya, ang balak natin talaga is mag-invest lang na mag-invest habang mura pa sa Bitcoin. Habang hindi pa nangyayari yung pag-angat na sinasabi ng marami, no? Kasi kailan ka ba bibili kapag tumaas na? Eh di huli ka na, no? Doon na tayo bumili habang mababa pa. So, yun na yung balak natin dito kay Bitcoin. Next na puntahan natin is si Ethereum. Okay? Alright, now dito kay Ethereum, balak ko na rin bilhin ito si Ethereum kapag nagkapera tayo kasi kung mapapansin nyo, ito yung mga gusto kong mangyari kapag nagkaroon ng breakout, okay, sa mga levels na yan, ang gusto ko is magkaroon na naman tayo ng retracement, okay, pagbaba ng presyo. Saan banda, okay, doon sa mga areas ng kanyang previous resistance levels, okay? Gusto ko kasi yung previous resistance, okay, ay maging support ng kasalukuyan. So, kaya yan, no? Kaya attractive para sa akin na bilhin ngayon si Ethereum. Pero guys, kung pagmamasdan nyo dito, kay palaki natin, nakikita nyo napakataas ng buntot ng kandila na ito na umabot pa hanggang dito sa baba. Ayan. Now, based sa observation ko guys ha, usually ang nangyayari kapag may mga ganitong ganap,
usually ang galawan ng coin is pababa pa. Okay, gusto niyang i-fill in yung mga levels na yan, yung mga levels ng buntot. Tapos pataas na naman. Okay? Usually ganyan yung na-observe ko, pero hindi naman all the time na ganun talaga, no? May possibility lang na umabot diyan. Pero kung sakaling umabot man diyan, then it's good for me, no? Kasi makakabili tayo ng mas mababang presyo, okay? On sale, kumbaga. So, kung umabot man dyan, it is still a very good opportunity for me to invest on it, okay? Now, yeah, Ethereum is something na dapat nating i-look forward, okay? Kasi nga, na-approve na rin yung Ethereum ETF. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, baka mas maraming tao na rin yung mag-invest dito kay Ethereum. Alright? Next coin na gusto nating bilhin is si BNB. Okay, kung mapapansin nyo, major coins na muna tayo ngayon, no? Ayun. Kung napapansin nyo guys, nabasag na ni BNB itong resistance levels na yan. Nagkaroon na tayo ng all-time high nung nakarang araw. Umabot si BNB at around 72. Okay, 72 or I mean $720. Okay, umabot siya ng mga ganong kataas. And ngayon, nagre-retrace na siya, no? Gusto ko sanang mangyari is mag-retrace siya doon sa previous resistance niya. Mas gusto kong bumaba pa siya dito sa mga levels na ito, no? Pero kung sakaling hindi man, it's also good to buy BNB ngayon kasi kung mapapansin nyo, sukatin natin siya with our Fibonacci levels. Mula dito sa baba, okay? Papunta doon sa kanyang highest swing, okay? And guys, kung mapapansin nyo, nakapatong na rin siya doon sa 38.20% ng ating Fibonacci. Okay, sa mga golden areas ng Fibonacci. Okay, ibig sabihin posibleng tumas na rin yung presyo ni BNB sa mga susunod na araw. Okay, pero yung gusto ko sana is abutin pa niya yung pinakamababang level ng buntot doon. No? Pero kung hindi man mangyari, it's also a good thing na mag-invest na tayo dito kay BNB. So yung technique na gagamitin natin dito is maglalagay tayo ng pera kahit pa konti-konti kasi hindi naman talaga natin sure, no, kung bababa pa siya. For me, it's also a good price na rin. So maglalagay ako ng pera dyan kahit konti lang. Tapos kapag nakita ko na magkaroon siya ng bounce nga talaga, no, kapag tumaas yung presyo sa mga levels na yun, then magdadagdag tayo ng pera doon kay BNB. And lastly, yung gusto kong bilhin for this week is Solana. Ito naman tayo kay Solana guys. Actually, wala masyadong ganap dito kay Solana. Wala masyadong news. Pababa pa rin si Solana. Pero kung mapapansin mo dito, nandun na rin tayo sa mga key levels ni Solana. Yung kanyang previous resistance, ayan, 1 and 2, ay ngayon nagsisilbing support levels na ni Solana. Okay? Kaya binabala ko na rin bilhin ngayon si Solana kapag dumating na yung pera natin. Okay? Kasi potential na magkaroon na tayo ng pag-bounce dito kay Solana. Alright? So kung mapapansin nyo guys, no, more on price action, more on support and resistance lang yung ginagawa ko, more on fundamentals lang yung ginagawa ko ngayon. No? Hindi na ako masyado nagsuspend time for reading MAs, for reading RSI. No, ginagawa ko yun pero hindi na masyado. More on ano na lang talaga ako, price action, support and resistance, mga ganun. So, yeah, yun yung mga binabalak nating bilhin kapag dumating na yung sweldo natin. Alright? Baka iniisip ng iba dyan na malaki yung ilalagay kong pera. Hindi guys, okay? Actually, yung ginagawa ko, nagtatabi ako ng 10% sa sahod ko, no? Every sahod yan, nagtatabi ako ng 10% para kay Lord. Next, magtatabi na naman ako ng 5,000 para sa investment ko for crypto. Tapos yung 5,000 na yun, ikakalat ko yun sa iba't ibang crypto na posibleng sa Solana, Bitcoin, blah blah blah. Ikakalat ko yun kahit sa mga altcoins, okay? Kasi guys, kung sasabihin lang natin na extra money, wala talaga tayong extra money sa totoo lang, no? Kung hindi ka intentional sa pag-i-invest and kung hindi ka intentional sa pagsisave, mawawalan ka talaga ng pera. Kasi nga tayo as a person or as a human ay medyo greedy talaga guys na parang laging kulang, laging hindi sapat kasi gusto natin magbayad ng ganito, gusto natin bumili ng ganito, no? Laging kulang. So kung iisipin mo lang na mag-i-invest ka lang kapag may sobra sa sahod mo or kapag may sobra sa pera mo, hindi mangyayari yun, no? Kailangan natin maging intentional, no? I-save natin sa something na tataas yung value through time. Isa rin sa mga gusto kong gawin is i-invest sa crypto rather than saving it sa mga bangko, no? Kasi
Ang mangyayari niyan guys kapag sa bangko ko lang nilalagay kahit abutin man ng ilang taon, hindi tataas yung pera ko. Kung tumaas man, point something lang. Sa crypto or sa investment, although may risk siya, no? Pero most of the time kasi guys, kung marunong ka lang talaga sa ginagawa mo, tumataas rin yung pera mo, no? Pakita na lang natin sa inyo dito yung ating savings. Okay, meron na akong savings kahit papaano na 27,000 sa long term ko. Meron naman akong 5,000 sa short term ko. So, imagine niyo yan guys, 5,000, 5,000 lang yan every sahod. And lumalago din yung pera ko, no? Nilalagay ako, tataas yung value, minsan bumababa, pero okay lang. Next time na naman, naglalagay ako. Kasi nga, through time, tataas yung value ng pera mo, no? Kapag ganun yung ginagawa mo. Naglalagay ka ng pera at a certain time, no? Kapag sweldo, every time na may sweldo, naglalagay ka ng pera. And mapapansin mo niyan, through time, magkakaroon din ng bunga yung investment mo, no? So, yan yung gusto kong mangyari and yan yung gusto kong ma-imagine nyo na kahit hindi tayo mayaman, no, konti lang yung investment natin sa crypto, pero at the same time, sinusubukan nating mag-invest. Okay, hindi naman kasi tayo yayaman eh. Hindi yung goal natin na yumaman tayo dito. Of course, gusto nating yumaman. Pero yung goal natin dito is for long term na kahit papaano may natatago tayong pera, no? And anytime naman pwede natin itong i-withdraw, no? Anytime pwede natin itong ilabas kung sakaling may emergency man. Pero yeah, ganun yung gusto kong gawin and ganun rin sana yung gusto kong matutunan niyo na mag-invest and be intentional pagdating sa savings. Okay? So, yun lang muna tayo sa ngayon. Hanggang sa muli. Peace out.